Iyon. Welcome po sa ating day 4 ng ating 5-day Facebook Ads Challenge. And nabago lang yung schedule natin for today. Dalawang email ko. Nagkamali ako ng email. Hindi ko napalitan yung pangalawa. Ay, yung una kanina. Which is 7:30 pa rin nakalagay doon. Hopefully, hindi siya confusing for some of you guys. But, meron kasi ako upcoming meeting later on. That's why na-move natin ng 6 p.m. Then tomorrow, balik po tayo sa ating regular session, which is 7:30 p.m. Okay? Okay ba tayo dyan? Let me just quickly remove this one. Nice, nice. So, today, ang pag-uusapan natin, super bilis lang. Paano nyo ba, anong tawag dito? Paano nyo ba i-read yung metrics po ninyo sa reporting column? Especially kung meron po kayong website, at meron po kayong, actually meron pa tayong 2 minutes left. Let's wait for the other guys. Baka mamaya hindi sila aware. Let me, I think i-ano nyo to, take nyo yung opportunity to ask questions muna pala. We still have 2 minutes. Sige, ask one question. Sorry. Coach, pwede magtanong. Go ahead. Sino gusto mag-ask ng question? Para Coach, ako meron sana, tayong. coach. Sige, go ahead. Kasi kanina yung ads na ano sa amin, naka-active, biglang sabi ni Facebook na kailangan i-off kasi may different, ano yan? Teka nga, check ko. Nawala yata. Sige May pa. different, ano siya. Ay, nawala na nga. Ayun, pina-off niya yung ad set. Normal ba yun siya? Kasi yung naka-ads, ay 6 na page yung may ads. Pero same lang naman ng audience, same ng budget, then yun. Ano pong notification na nakalagay? Recommended to, parang ang recommendation niya is to combine all those ad sets? Hindi, pina-off niya, nawala yung recommendation na i-apply yata. Okay. Mayroon kayo kasing makikita diyan guys na recommendation ni Facebook. Kapag let's say recommended, yun you are parang nakalagay din is audience overlap. So meron tinatawag na audience overlap, sabi ni Facebook, sinasuggest niya na to combine the ad sets because you might be bidding against yourself. Meaning 'di ba si Facebook nga bidding siya, 'di ba? Binibid mo yung budget mo. Meaning you are bidding against yourself, yung sarili mo kinakalaban mo sa auction. Okay, meron po tayong tinatawag na audience overlap. For example, may tina-target ka na interest targeting na nakalagay entrepreneurship, tapos meron ka pa isang ad set na nakalagay small business owners ang behavior. Definitely, they belong to the same pool of audience. Let's say, for example, a part of that audience is also having an interest of entrepreneurship and also a small business owner. So, meron siyang overlay, nagkakaroon siya ng parang, anong tawag dito? Kumbaga nagme-merge yung kanyang audience size. And then sinasabi ni Facebook, you are likely to bid against yourself kasi you are hitting the same audience. You are hitting the same pool of audience. So sasabihin ni Facebook, i-combine mo tong audience na to kasi para mas ma-expand or mas ma-maximize mo yung budget mo. Kapag nagte-test ka pa lang ng iyong campaigns, walang problema yon. Okay? Hindi ko siya lalo kung 100 pesos lang yung budget mo tapos nagsasabi ni Facebook na I hope ito yung experience mo So tama yung Yes, visualize ko dun parang sa yun ano. nga, coach, yun. Parang Okay. overlap nga siya kasi Yes. same audience lang din, tas pina-off Ah, niya yung apat. so ang sasabihin pa sa'yo ni Facebook diyan, combine all those ad sets in order to maximize your budget. Kapag nagte-test ka ng budget, ayun, hindi ko sinasabi na si Facebook ay mali doon Sinasabi ko na kapag nagte-test ka ng budget, okay lang siyang mag-overlap. Walang problema doon kasi maliit pa lang naman yung budget mo. Pero, once nag-scale ka na ng budget mo at meron kang audience overlap, ano yun, sabog yun. Kailangan mo talagang i-combine yun. Kasi, tataas ang cost per result mo doon and hindi mo ma-maximize yung budget mo.
Okay, nagbibid ka sa sarili mo. Kinakalaban mo yung sarili mo in short. Mm. Okay? So that's Okay. why may mga recommendation na gano'n sa Facebook. And not all the time, kaya nga minsan or maraming na sisemplang pagdating sa mga gano'n na may nakita sila, ay nagla-learning limited, ano na nangyayari? Ay, merong recommendation si Facebook. Ay, Mm. bakit ganito? Kapag hindi mo talaga alam kung ano yung gagawin mo sa loob ng auction or ng testing, maano ka, mararattle ka ngayon. Tapos, ay ngayon bakit 10 pesos lang yung dating cost per message ko, ngayon 20 pesos na. Ay bakit 30 pesos na ngayon? Ay bakit 50 na? Bakit gano'n nung dinuplicate ko, biglang tumaas yung yung cost per result. So ang dami mong questions ngayon sa sarili mo na pag-uusapan natin bukas para mas lalo mong Okay. maintindihan bakit tumataas yung cost per result. Okay, Okay? sige Sa po, day 2 coach. na-explain ko yon, napahappyuan ko yon. But sa day 5, importante yon bukas na hindi kayo mawawala. Kasi i-explain ko dun sa inyo kung paano kayo hindi masusunugan ng budget. Okay? So, tatanong ka ngayon, Coach, ano bang mas maganda? Maganda na ba tong cost per message ko na to? Kapag hindi mo nako-compute kung magkano yung willing kang ibid sa loob ng Facebook, hindi mo talaga malilito ka kung alin yung mataas, alin yung mura. Doon ko i-explain bukas kung bakit piso yung yung cost per message mo, tuwan-tuwa ka ngayon, piso yung cost per message mo dahil sobrang baba. Puro naman basura yung pumapasok. Where in fact, kahit nabayaran ko ng 50 pesos yan, cost per message, kung puro quality leads naman yung pumapasok, I don't care. Kahit 500 pesos pa yan per message, I don't care. As long as nakukuha ko yung ideal cost per message ko based doon sa calculated na customer acquisition cost ko. And then I'll explain that tomorrow. And I don't know, ako lang yata ang Facebook ad specialist na nagtuturo noon dito sa Pilipinas. I'm not sure sa iba. But ako nagpa-uso ng calculator na to. Okay? Ituturo ko sa inyo to tomorrow para hindi kayo nasusunugan ng ads, ng budget sa ads. Okay ba tayo doon? Type yes Okay, kung okay coach. tayo doon. Yes, coach. Okay. Awesome. So, ngayon naman, para naman hindi naman kayo windang kung ano yung nandoon sa reporting column ninyo. Ngayon naman pag-uusapan natin yung metrics. Ano nga ba yung metrics na kailangan niyong maintindihan pagdating sa Facebook ads? Hindi ko kayo bibigyan ng sobrang daming litanya in terms of metrics na kailangan niyo maintindihan. Meron lang tayong 4 na metrics bukas na pag-uusapan. Pero before niyo maintindihan yung 4 na metrics na yun bukas, kailangan magkaroon kayo ng background kung ano yon ngayong araw. Okay? O ngayong gabi. Gabi na pala. Sorry, 6 p.m. na eh. Let me see. Nandito tayo kay sino ba to? Buksan ko yung kay Ma'am Joy. Si Ma'am Joy. Or Ma'am Joanne. Ang dami mo naman pangalan, Ma'am Joanne. Di ko alam kung Ma'am Joy, Ma'am Joanne. Excuse me. Yon, let me just quickly share my screen and let's see. Okay, let me know if you can see it, guys. Okay. Now, I'm sure nakikita nyo na. But this time is itong mga campaign setup pala na sinet up ko nung day 3 natin is guide nyo lang po ito. Okay, kung paano nyo i-set up yung campaigns niyo. Then, the moment na i-set up nyo na yung campaigns niyo, you have to test which of those campaigns are the best campaigns na nagbibigay sa inyo ng resulta. Halimbawa, yung FB form, basura. Tapos yung click to message ang nagbibigay sa inyo ng magandang resulta. Then, i-post mo yung yung FB form. Same thing with click to call. Kung yung click to call yung mga tumatawag na users sa inyo, basura din, i-post nyo to. Then, kung alin yung nag-work sa inyo, yun ang gamitin nyo. Especially kung gumagamit kayo ng engagement before, keep it for as long as na nagkakaroon kayo ng resulta. Kapag hindi kayo nagkakaroon ng resulta, switch it to lead generation campaign. Kasi itong engagement campaign, hindi po napupunta sa lead center yung mga messages po ninyo eh. No, ang problema kasi dito, kapag hindi nyo naayos yung setup dito sa engagement, kasi ako wala akong problema kung mag-engagement ako ngayon kasi may setup ko to ng maayos. Kaya lang ang problema sa inyo, yung iba pag nag-engagement,
optimizing for messages. Ibig sabihin, hindi na pupunta dun sa lead center. Yung pinuntahan natin kahapon, yung nahirapan akong hanapin, which is yung lead center. Nandoon po dapat mag-shoot lahat ng messages po na nagbigay sa inyo ng information. Okay? Now, pag-uusapan natin ngayon lahat ng metrics. Hindi naman lahat ng metrics, meaning yung mga importanteng metrics na kailangan nyo maintindihan. Okay, hindi tayo abutin siguro ng 1 oras dito, but let me arrange the columns based on the metrics na kailangan natin. So move nyo lang tong bar na to papunta sa kanan, tapos click nyo yung plus sign, customize columns, and then hanapin nyo yung mga metrics niyo. Tatanggalin ko yung attribution setting, spent, ends, schedule, quality ranking. Tatanggalin ko muna yung mga yan para compact yung ating metrics na importante nyo lang maintindihan. Okay, CTR. Okay, kasi pag tinignan nyo guys dito, napakarami niyan. Dito pa lang, ang dami-dami niyo ng kailangang anuhin. Hindi ko kailangan ipakabisado sa inyo lahat 'yan. Pero meron lang tayong pag titingnan lang na ito, ang dami niya, no? Hindi niyo maintindihan 'yan. Pero ito, isi-simplify lang natin. So, unahin natin yung budget, amount spent, results, cost, results, reach, impressions, CPM, frequency, cost per result, link clicks, click-through rate. Ito guys, yung sinasabi kong click-through rate, yung link click-through rate. Meron din kasing CTR all. CTR all. Okay din naman tong i-check ninyo. At least nasa 5% din ang nito. Dapat ang click-through rate nyo nasa 5%. Pero ito kasing CTR, link click-through rate, importante to na ito yung tinitingnan yung metrics din. Okay, I'm not saying na hindi ito importante na CTR all, but I'm looking at the CTR link click-through rate, especially meron kayong website. So, CPM, link clicks, click-through rate, ito tanggalin ko muna itong CPC. And then, link clicks, landing page views, landing page views, and then ano ba susunod? CPM, landing page views, and add to cart, add payment info, and then purchase, and then ROAS. Okay. Okay na, amount spent, budget, amount spent, result, cost per result, reach, impression, frequency, CPM, link clicks, purchase ROAS. Okay. So, ganito lang siya intindihin guys. Okay, magkano yung sinet mong budget dito sa ad set level? Halimbawa, 100 pesos yan. Obviously, dito nyo yun makikita sa loob ng ad set level. 100 pesos. Ito po yung lalabas doon. Ngayon, pag tinignan nyo, magkano yung spend nyo na budget? Magkano yung naubos nyong budget? Doon ba sa naubos nyong budget or yung currently running na amount spent ninyo, ilan ba yung naibigay na resulta sa inyo? Magkano yung charge sa inyo ni Facebook per result? Ibig sabihin ko, nagme-messaging campaign ka, magkano yung cost per message? Ang CPM guys stands for cost per mil. Okay? Cost per 1,000 impressions. Pwede nyo namang sabihin CPM, cost per message, pero make it very clear kapag nagtatanong kayo sa akin sa Telegram GC na, Coach, yung cost per message ko po, hindi po CPM lang basta. Kasi iintindihin ko yan, CPM, cost per mil. So, cost per result or cost per message, magkano? Okay? Then, yung na-reach nung ads mo, yung impressions, frequency. Ngayon, pupunta tayo ngayon dito sa Facebook profile ko. Then, maghanap tayo ng ads na dadaan sa newsfeed ko. Okay? Parents. Okay, and then,
Maghanap tayo ng ads dito sa newsfeed. Ito ads to, pero let's look for another, ito. Itong watch na to. Okay? So for example, itong watch na to dumaan sa newsfeed ng target users ninyo, your target audience ninyo. Definitely, magpapalo yung number na yon sa reach. Okay? Dito po yan lalabas yung reach. Then, automatically, magiging impressions na rin po siya. Okay? One reach, one impressions. Okay. Now, kapag nagbaliktad tong link clicks tsaka click-through rate. Teka. Pagbalitin ko lang Link clicks na to. Okay. So, mangyayari po nun, kapag kinilik ko tong ad na to, itong shop now na button, yung shop now, magre-register po yan dito sa column nyo ng link clicks. Okay? Pag-follow po ng link clicks, nag-land ako dito sa landing page nila dun sa website. Okay? Lalabas po yun sa recording nito ng reporting column nyo ng landing page views. Okay? Dito po siya magre-record. Now, ang gagawin ko ngayon, let's say for example, ano nga ba? Halimbawa, elegant. Click ko to. Fix ko muna. Halimbawa, gusto ko tong watch na to. Kinilik ko. Okay, and then, kinilik ko yung add to cart. Nangyari? Yan. Add to cart. Lalabas din po dito yung report na yon na may isang user na nag-add to cart. Kung nasa e-commerce business kayo guys kung let's say later on magkakaroon kayo ng website, so lalabas din po yun dito. Adds to cart. Ito na siya. Makikita nyo dito, asan na yung cart ko? Ito. Add to cart. Added to cart. Ayan siya. Okay? Tapos, ayun nga, lalabas siya dito. Adds payment info. Pag kinilik ko tong checkout, initiate checkout naman po yon. Initiate, bakit wala yung initiate checkout dito? Nakalimutan kong ilagay. Checkout initiated. Katabi po siya ng payment info. Apply. Ayan, adds payment info, checkout initiated. So, nandito na siya. Ngayon, pag fill out ko to, lagay ko yung email address ko, yung full name, etc., phone number, and then, namili ako ngayon, PayPal or Visa, Mastercard, na kompleto ko yon, magpa-fire po yung purchase event. Okay? Now, kung magkano po yung value, nung purchase value niyan, lalabas dito. Dapat naklik ko pala yung purchase value. Wait lang. Purchase value, dapat lalabas din po yung website conversion value or meta purchase conversion value kung magkano. Then, i-divide po yung total conversion value doon sa total amount spent, no? Total amount spent, tsaka nyo makakalculate yung return on ad spend po ninyo. Ngayon, kung e-commerce po kayo, madali nyo pong makita dito yung return on ad spend niyo kung nakakamagkano yung ROAS po ninyo. Pero for those of you guys na nasa real estate, nasa financial industry, nasa local business, nasa car industry, whatever, ima-manual po natin computein bukas. Yun po yung ituturo ko sa inyo bukas on how to calculate your return on ad spend. Okay? Doon sa sheet na ipapakita ko sa inyo tomorrow. Okay? Maliwanag po tayo doon. Ngayon, nakompleto ko po siya. Okay? And then, lalabas yung lahat ng details. Halimbawa, USD ang amount 193.50. Iyon po yung lalabas po dito sa conversion value. Okay? Meron ako hindi na-tackle dito yung CPM. Okay. Now, ibig sabihin po nun, yung CPM na yon, halimbawa nakakuha kayo ng 10,000 impressions sa bawat campaigns po na yan, magkano yung china-charge po sa inyo ni Facebook? Cost per 1,000 impressions. Di ba natandaan natin na sa bawat 1,000 impressions, yun po yung kinakalculate ni Facebook kung magkano yung i-charge po sa inyo. Okay. Now, yung ad frequency po, ibig sabihin po nun,
let's say for example, itong campaigns po ninyo is nakita po ng more than once or more than twice, tapos umakyat na sabihin nating 5x. Yung po yung ad frequency na lalabas dito. Okay, kapag po TOF campaign, ibig sabihin top of the funnel campaign or cold audience ang tinatarget ninyo, ang healthy na frequency is at least wag kayong lalagpas ng 2x. Okay? Wag kayong lalagpas ng 2x. Ibig sabihin nun, kapag lumagpas kayo ng 2x, tapos makikita nyo creative fatigue, okay? Or ad fatigue, or too much yung frequency nyo dito, ibig sabihin nun, umay na yung audience na kakakita ng ads ninyo. Okay, sa top of the funnel campaign. Kailangan mo na magdagdag ng bagong ad to test inside the top of the funnel campaign. Okay? Dito po sa MOF campaign, wala pong problema yan kahit mag-shoot up po ng 5x pataas yan. For as long as na nakukuha mo yung ideal na cost per result mo. Okay? Ideally, nasa 5x or 5 times nila nakikita in a day yung frequency, yung ad mo. Ako kasi ang ginagawa ko sa MOF, kinakargahan ko to ng maraming ads para hindi mag-shoot up yung frequency. Sa MOF, pagdating ko dito sa ad set level, di ba naka-stock audience naman yan? Stock audience 365. Hindi na ako nag-exclude ng mga, ang ini-exclude ko lang, yung previous customers. Pero minsan, rin kasi, hindi rin guaranteed kasi na halimbawa, nag-exclude ka ng email list ng customers kasi dito, pagdating mo dito sa anong tawag dito? Dito sa ad exclusions, 'di ba? Inclusion mo everyone who engaged with FB page in the past 365 days. Pwede ka kasi mag-exclude dito ng previous customers mo. Okay, but the problem is hindi rin siya guaranteed kasi na hindi makikita ng previous customers mo yung ads mo. Kasi, di ba, if you remember, ang maximum lang kasi na date range ng custom audience sa website visit is only 180 days. Okay, after 180 days, ibig sabihin, after 6 months, pag lumagpas na yan dito, makikita pa rin ng user yung ads mo. Okay, so hindi rin siya guaranteed. Minsan kasi din, kapag yung email address na ginamit nila ay halimbawa company email address, kahit i-exclude mo yon, hindi yon magiging effective. Halimbawa, meron kang 3,000 na email list. Okay, hindi lahat ng 3,000 na yon may exclude mo yon kasi partly noon baka mga nasa around 2,000 plus lang yung anong tawag dito, yung email address na active. Kasi yung iba doon, hindi na active yung email address na ginagamit. Okay? If you want to learn more about that, nasa senior specialist course po yun. Or doon sa 100 pesos Facebook ad strategy, pwede, nandun po yung lesson na yun. So, but just to give you an idea, include the everyone who engaged with your FB page and everyone who engaged with your IG page. Okay? Now, asan tayo? Wala na ako. So, ganun lang siya kasimple pagdating sa column. Ngayon, sa reporting column, ngayon, ano ba ang ideal na click-through rate na kailangan yung bantayan? Dapat ang ideal click-through rate nyo is at least 1 to 2% in above. Kung mataas ang ang click-through rate mo, ibig sabihin nagpa-3% ka, nagpa-5% ka, tapos walang nagko-convert, ibig sabihin noon, kung may landing page ka, may problema ka sa conversion ng landing page mo or ng website mo. Okay? O kaya naman, ang dami mong messages, walang nagko-convert, ibig sabihin noon, may problema ka sa conversion rate mo. Okay, pag-uusapan natin yan tomorrow. Ibig sabihin noon, hindi importante na madami kang messages na pumasok, paano mo kino-convert yung messages na pumapasok sa iyo. Okay, it's the same thing sa anong tawag dito? Sa landing page, kung meron kang landing page or meron kang website. Okay? Sa e-commerce, maganda rin dito makita mo yung average order value mo, yung AOV.
na tinatawag. Dito kasi, hindi pa siya lumalabas kasi wala siyang AOV. Hanap ako ng ano hanap ako ng ad account na may AOV. Kasi na magmamatter po yun kapag mababa ang AOV mo o yung average order value. Okay? Bababa din po ang ROAS mo. Hindi rin po magiging positive ang ROAS mo. AOV. Ito siya. Teka lang, i-isolate ko lang to. Okay. Share ko ng screen. Ito siya. Kapag pumunta ka dito, ito, lumalabas yung purchase ROAS niya, di ba? Mababa lang yung purchase ROAS niya, halos break even. Kasi testing pa lang ito. So, pag kinilik nyo tong plus sign, tapos customize columns, okay, yung AOV mo lalabas siya dito. Pag e-com ka, pag e-commerce, okay? And then, apply. Lalabas po dito yung average order value. Ibig sabihin po nun, kung magkano yung average na pasok ng sales, halimbawa, meron kang 5 product, magkano yung price point noon, i-divide mo sa 5, yun yung average order value. Okay, yun po yung pag-uusapan natin tomorrow. So kung naka-e-com ka, dapat lumabas din tong average order value mo. Okay? So, that's basically the reporting column na kailangan mong maintindihan tomorrow. Hindi na natin to pag-uusapan itong iba dito kasi yung lahat, ito may hold rate pa, may hook rate pa dito. It's a good thing, it's a good to know, but yung sinabi ko sa inyo na reporting column, okay na yun. Pag nakita nyo na okay yung click-through. Ito, mababa sa 1%. So, ibig sabihin nun, kailangan nating tingnan yung ano dito. Yung quality ng ads po natin. Okay? Ibig sabihin nun, halimbawa, ganito. Makikita nyo guys dito na mapapansin nyo na ang reach 72,000. How come na 121 lang, sorry. How come na 72,000 yung reach tapos naging 121 yung impressions? Ibig sabihin po nun, a couple of users from the 72,000 have already seen your ad more than once. Okay? Kapag tinotal mo kasi yan, 121,372, idikit ko tong calculator ko minus 72,156. Ang probability no nasa around 49,000 ang nakita yung ad mo more than once. Kaya mapapansin mo dito, ang frequency mo is 1.68. Okay? Yan po yung lalabas na ad frequency mo. Dapat ito, kapag nasa TOF campaign ka, dapat hindi ito lalagpas ng 2x. Kapag lumagpas po ng 2x, ibig sabihin nun, na-saturate mo na yung audience mo sa TOF. Okay? Kailangan mo nang either mag-scale or mag-refresh ng bagong ad. Okay? Now, makikita nyo dito, out of 1,000, per 1,000 impressions, gina-charge kami ng $8.32 for every 1,000 impressions. Okay, dito po siya binabangga sa impressions na yan. Now, out of 121,000 impressions, ilan ba dun ang nag-click? Makikita mo dito is 1,084 ang nag-click out of 121,000. Okay? Mapapansin nyo na sa 1,084 na nag-click, mas mababa yung landing page view. Bakit? Kasi posible noon na kapag after nila mag-click, matagal mag-load yung website, kaya umalis na sila. Okay? Kaya hindi sila nabilang as landing page views. Okay? So, mangyayari noon, pag tinignan mo to, 1,051 minus, baliktad. 1,084 minus 1,051, ibig sabihin doon, 33 of them, paano ba Tagalog noon? 33, English na lang. 33 noon, ibig sabihin, hindi umabot doon sa landing page view. Hindi nila nakita yung itong page na to. Nag-click lang sila, na-count yun ni Facebook as click, but hindi sila umabot dito. Kaya, yung 33 na yon, tama ba yung Tagalog? 33 is hindi po nakarating sa landing page. Now, pag kinalculate mo yung link clicks divided by number of impressions,
yun po yung lalabas na click-through rate po natin. Okay, times 100% if I'm not mistaken. So, link clicks, number of link clicks divided by impressions, yun po yung lalabas, yung click-through rate is 0.89%. Ibig sabihin, mababa to sa ideal na click-through rate, at least dapat ang click-through rate natin is at least 1%, 1 to 2% and above. Ngayon, ang CPM kasi sa ibang bansa, naglalaro ng mga around 15 to 20 dollars. Ngayon dito sa Pilipinas, nakita ko ang CPM dito sa atin nag-average ng between 200 to 250 pesos kapag nagte-test ka pa lang ng campaigns mo. Kapag napababa mo ang CPM ng 100 below, 100 pesos below, maganda na yon. Okay, lalo kung nasa 40 lang yan, 50, ang ganda na nung CPM mo na yon. Ibig sabihin, engaging yung ads mo. Okay? So, ano pa ba? ROAS, purchase conversion value, na-discuss ko na to. Okay? Then bukas, hindi natin pag-uusapan itong lahat ng column na to. Pag-uusapan lang natin 4 lang. Okay? CPM, click-through rate, average order value, and ano nga ba isa? Teka, kalimutan ko tuloy. Buksan ko para makita natin. Stop sharing muna ako. Baka makita nyo yung mga ano ko. Saan ba yan? Calculator. Nasaan yung calculator ko? Ayun. Ito po yung ipapakita ko sa inyo bukas. Okay, pag-uusapan lang natin bukas, 4 lang. CPM, click-through rate, conversion rate, at average order value. Okay, bibigyan ko kayo ng copy nito tomorrow, and all you need to do is to learn how to calculate everything. Kapag pumunta po kayo ng inyong dashboard, okay, makikita nyo po yan dito sa dashboard po ninyo. Sa pang 5th day po natin. Punta lang kayo ng online courses. Then, view. Click nyo tong drop down. And then, yung the ultimate Facebook ads calculator. Actually, na-miss ko to. Lalagyan ko yan ng button. Ito yung i-click niyo. Okay, pag kinilik nyo to, mapupunta kayo doon sa calculator. Okay? Pag-uusapan natin how much are you willing to spend to acquire a lead and how much are you willing to spend to acquire a new customer pagdating doon sa calculator po natin. Okay? Question. Paano niyo po nagawa yung Affordable Homes 365 Days, Piper Garcia? You may go back to lesson day 3 natin. Kahapon yata yun or tama, kahapon, day 3. Nandoon po yung tutorial. Tapos meron din yan sa Junior Strategist, Sir Piper. Okay? Kung paano kayo gumawa ng custom audience. Then, hi sir, saan po mapapanood yung lesson kahapon and record po ngayon? Tinuro ko na po Ma'am Candy. Punta lang kayo sa anong tawag dito? Sa website ko, digitalhomey.net, online courses. Then, click nyo lang tong 5-day Facebook Ads Challenge. Manghihingi po sa inyo yan, Ma'am Candy, ng bayad ulit. Gamitin nyo tong promo code na to para hindi po kayo magbayad ulit. Okay? Nireplyan ka dito sa Zoom. Paki-check po yung inyong Zoom. Ilalagay nyo po yung promo code na yan. Coach, yung CPM overall ba dapat yung 50 pesos below or per ads? Yung CPM overall, ano yung 50 pesos? Coach, yung sa cost per meal. Kasi 'di ba Apa, meron kami 6 na campaign, then apa. yung overall niya na CPM is 48.15 lang. Sa campaign Pero level ba yan nakatingin? opo, campaign level. Okay. Pero dito sa yung isang ads ko dito within that 6 campaign, yung isang ads is nagre-range siya ng 59.55. Ibig sabihin nun, pag nasa campaign level ka kasi, makikita mo yung yung over average CPM nung lahat ng ads sa campaign na yon. Pero pag inano mo pa, pag dinisect mo pa yung sa ad level, magkakaiba ang CPM nun. Ah,
Okay? nga. So makikita mo na ang CPM ng isang ad ay ganito, yung isang CPM ng isang ad ay ganito. Okay? Ibig sabihin nun, kung tinitingnan mo yung campaign level, kabuuan yun nung meron kang ads doon sa campaign na yon. Pag pumunta ka ngayon sa ad level mo, tingnan mo, iba-iba CPM nun. Pero Gets? nagto-total pa rin siya ng 48. Yes po, Kasi nakita ko naman na. average nung lahat yon. Average pa ng lahat. Ah, Okay, sige po. gets? Okay. Thank you po, Coach. Apo. Okay. So, ano pa ba? Coach, ano nga yung binibigay kay client na pagbibigyan niya ko ng access sa BM niya po? Pwede rin bang magamit yung permanently restricted na FB account para mag-manage ng BM ng iba? Like, hindi po. Hindi mo siya ma-manage kapag permanently restricted na po. Balikan mo yung day 1 natin, Sir Louis. Nandoon po yung tutorial kung paano. Okay? Hana Isabel, pwede po ba i-on or edit ulit yung ad if natapos na yung campaign? Ito. So, malamang sa malamang gumamit ka ng ano dito, ng end. I-end mo yung ads. Kumbaga may end ka. May start date ka, may end date ka. Huwag kang gagamit nun. Okay? Hindi ko nire-recommend yun kasi sayang yung ano mo, yung spend mo tapos hindi mo siya kayang i-replicate kasi nga natapos na yung campaign. Okay, wag kang mag-i-edit ng ad kapag nag-run na yung ad for a couple of days, for a couple of weeks. Wag niyo pong i-edit yung same ad na yon. Ang gagawin niyo, i-duplicate niyo yung ad and then make the edit. Okay? Tsaka niyo i-edit yung pangalawang ad na na-duplicate niyo. Kung ano yung gusto niyo i-edit doon, gusto niyo palitan ng copy, gusto niyo nang palitan ng headline, yun po yung i-edit niyo yung pangalawang ad, hindi po yung dating ad. Okay, nagets po Ma'am Hana? Okay. So, coach, di ako makapasok sa ads manager kasi nagbe-verify ako kanina ng business ads ko pero nag-error po siya. Paano po siya maibalik sa edit yung ads na nirang ko? Ano daw? Di ko makapasok sa ads manager kasi nag-verify ako kanina ng business ad ko. Yung ano ba natin, ma'am? Yung kwan mo? Di ba may ano ko doon? May access ako doon. Yes, coach. Ano ibig mo sabihin? Di ko sure, di ko magets yung ano. Kasi di ba Ma'am unverified Joanne. Sorry, unverified step po sharing. itong ads manager ko. So nag-verify ako kanina. Ngayon ang nangyari, nag-error na siya. Hindi na tuloy ako makapasok. Dun sa ano ko. Sa ad account mo? Opo. Teka. Celeb Joy, no? Celeb Joy. Yes po. Teka. Business settings. Hindi mo na set up yung two-factor authentication mo. Two-factor authentication not set up. Share ka ng screen mo, set up natin. Kailangan mo kasing ano, kailangan mo ma-set up yung authentication mo. Bigyan mo ako ng ano, remote control access. Request remote control. Yan, okay. Huwag mo muna gagalawin ha. Get started. Two-factor authentication required. I mean, we need to keep your account safe. Will allow you to make this change after you've used this device for a while. Ha? Naka-block ka? Switch muna natin. Pag kayo, may na-click ka ba ng mga ano, mga link na pinapadala sa page mo? Kasi may mga nagsesend ngayon ng ano ng mga link na kunyari galing sila sa Facebook pero hindi naman ihahack yung ano mo, yung PC mo. Hindi ko na matandaan, coach. Check natin settings,
Saan ko na ba makikita yung ano dito? Kaya unmute ko lang sarili kong email dito. Wait lang po siya. Kailangan mo ma-set up yung two-factor dito sa... Huwag mo nang galawin, mama. Ay, okay. Saan na yun? Teka. Paano? Teka lang. Password and security. Two-factor authentication. Okay. Ba't siya wala? Stop sharing muna ako. Pakilagay yung password mo, ma'am. Pakilagay yung password mo. Okay na. Okay na? Okay na po. Okay. Bigyan mo ako ng remote control access. Huwag mo munang gagalawin. Okay. Itong text message, kailangan click mo yung ano, teka, i-give up ko muna. Click mo yung next. Guys, gawin nyo rin to sa inyo. Balikan nyo yung recording na to para nakaset up kayo ng two-factor authentication. Active pa ba yung number na yan, yung nagdulo ay 91? Yes, coach. Okay, sige, click mo yung next. Magsisend si Facebook dyan ng two-factor authentication. Ano, bakit ganun? Click mo ngayon, okay. May iba ka pa bang phone number? Meron po. Gamitin mo yan. Or refresh mo muna yan. Sige, reload. Sige, click mo yung Joy Celebrado. Okay? Send text SMS. Yan. Add ka ng bagong number. Huwag kayong nagkiklik ng mga ano guys mga link na pinapadala sa inyo. Na kunyari na ano kayo ni Facebook. Restricted daw ko no. Tapos yun pala, phishing scam yun. Mahahack yung page nyo, mahahack yung personal account nyo. Shoot. Bigyan mo ako ng ano, I have a bad feeling about your account, ma'am. Bigyan mo ako ng access. Huwag mo nang gagalawin. Pag ito ibang email address ang nakalagay dito, malamang nadali yung account mo. Pag hindi mo na-recognize yung ano, email address na nandito, ito pa rin ba yung email address mo? Yes, coach. Dalawa. Bakit hindi ka mabigyan ng two-factor authentication? We couldn't find any methods that we could use for a second factor for authentication. Bakit ganun? Pero yun nga, hindi ka makapasok sa ano, no, sa business manager mo. Yes, coach. That's weird. Authentication app, Google Authenticator, try natin. Google Authenticator. Medyo advanced na to, pero sige lang.
Walang problema. So, ang gagawin natin, add to Chrome lang to. Ito rin ba yung email address na ginamit mo sa Facebook? Itong nakalagay dito? Oliva Ito. Joan, yes. Yes po. Pareho lang? Okay. So, Liva Joan, okay, good. Ang gagawin natin, tatry natin gamitin yung Google Authenticator mo. Refresh. Bagal. Sige, ikaw mag ano, ma'am. Ikaw mag ano, give up remote control ko muna. Sige, yan. Okay mo. Click mo yung pangalan mo. And yan yung nasa taas niya. Yan. Yung authentication app. Yan. Next. Tapos, antay mo mag-load. Ayan. Kopyahin mo yung key. Lagay mo sa notepad. Copy key. Tapos lagay mo sa notepad. Sige, lagay mo sa notepad. Right click. Ba tayo? Paste. Picturean mo na lang. Picturean mo. Or snipping tool yan. Oh. Hindi, yung buo. Yan. Tapos minimize mo muna yan. And then click mo yung next. Tapos pasok mo yung code na picturean mo doon. Medyo mahaba lang. Kaya dapat na-picturean mo sa phone eh. Para sa phone ka nakatingin. Surang ko na lang siya. Ah. Kasi kailangan mo magkaroon ng authentication eh. Tatlo yung method ng authentication eh. Google Authenticator, mobile number authenticator, tsaka yung anong tawag dito? Yung recovery codes. Habang ilalagay mo yan, sagutin ko yung ibang nasa questions, nasa chat box. Yung code, ma'am, Ma'am Heidi, 5DC11 and Junior B11. Yan po yung code and sino pa nandito? Ayaw talaga? Stop sharing ka muna, ma'am. Hindi naman kompleto yung code mo eh. Nakompleto mo ba? Opo. Mukhang abutan, pag ginano natin, abutan yung meeting ko eh. Mag-overlap yung meeting ko. So, hop tayo ng call mamaya, Ma'am Joanne, message mo ko sa Telegram para ayusin natin yung ano mo, yung authentication mo. Tapos, sagutin ko muna to bago tayo mag-end ng call kasi meron akong upcoming meeting, so para hindi tayo maabala. So, paano nagawa? Okay na to. Next, coach, ano pa ibibigay kay client? Coach, ano po yung ibibigay kay client pag bibigyan niya ako ng access ng BM niyo po? Ito, nasagot ko na to. Bibigay ko na yung code. Coach, if wala pang website yung brand, pwede ba i-link yung Facebook page instead?
ang magso-show po ba yung results like a regular website? Pwede naman, pero doon sa Facebook lead form na ginawa ko, guys, nung day 3 kahapon. Yung doon sa visit our Facebook page kasi wala naman tayong website ngayon, 'di ba? So yun yung gagawin ninyo sa dulo. Pero yung papupuntahin mo lang doon yung traffic papunta sa page mo, anong purpose? Like dapat meron kang purpose na na hindi kasi kung website traffic tapos ilalagay mo yung Facebook page mo, hindi siya magiging efficient. Dapat kung messaging kung messaging. Ngayon kung may website ka na, tsaka ka mag-website traffic or mag-website conversions. Okay? Kasi sayang yung budget mo doon kung i-drive mo yung traffic doon for what? Okay? Unless na may website ka, yun ang i-drive mo yung traffic doon. Pero kung messaging, kung page ka lang, wala kang website, di mag-messaging campaign ka, mag-lead generation campaign ka. Okay? Coach, paano patanggalin yung person na gumawa ng page sa account mo? Kung pareho kayong admin, medyo mahirap ng konti. Ay, hindi naman. Pwede mo siyang i-kick. Ano tawag dito? I-switch mo lang ng um, parang community manager. Tapos tsaka mo siya i-kick doon sa page. Punta ka sa Meta Business Suite. Okay, turo ko to nung day 3 yata. If I'm not mistaken. Okay? Ano yan? Yes, meron po. Sabi ko na nga ba, meron si Ma'am Hana Isabel. Meron siyang date, end date. So, wag mo siyang gagalagyan ng end date. Okay, para yung anytime, pwede mo siyang patayin, pwede mo siyang i-turn on. Okay? So, minimum tolerance, 3 days. Maximum tolerance, 5 to 7 days. Ma'am Hana Isabel. Okay, Sir Nante, coach, regarding sa demographics, kapag ba naglagay ako doon ng for example, engineer or FA, matatarget ko ba yung mga FB profile na nilagay nila yun sa info kahit hindi naman talaga sila FA or engineer? Ng example, engineer or financial advisor. For as long as na, ganito kasi yan, Sir Dante, kapag yung demographics, tinarget mo doon na ganito yung nila, nasa financial industry, kunyari sila. Okay, lahat ng nasa financial industry, matatarget po yun. Lahat ng engineer, matatarget po yun. Regardless kung anong engineer sila. Kung may specific na demographics doon, halimbawa civil engineer lang, edi civil engineer lang yung matatarget nun. Pero kung halimbawa merong mga users na hindi naman sila engineer pero may behavior sila katulad ng mga engineer, tatargetin yun, tatamaan pa rin yun. Okay? Sana nasagot ko yung tanong. Ano po yung advisable na running days to scale up budgets? Kapag nag-learning limited ka na, tapos nakita mo na may consistent flow of leads or purchase ka na, yun na yung sign mo to try to validate. Okay? Meron akong ginawang step by step guide, pwede niyo pwede niyo i-download 'yon. Okay? Send ko dito. Ito guys, yung strategy. Okay? Share ko yung screen ko. Punta lang kayo dito sa sa landing page na to, digitalhomey.pro/strategy. Na-send ko yung link sa ibaba, sa chat box. Pasok nyo lang dito yung pangalan nyo, email address, and then marireceive nyo yung sa email nyo yung mariredirect din kayo dun sa Okay, so click nyo lang yan. I want to learn this strategy. Pasok nyo and then yan. Okay? May step-by-step guide dyan. Pwede nyo i-download. Okay. Malapit na akong mag-hop off. Nabigay ko na Ma'am Cherife yung code na sa chat box. Kapag dinuplicate po yung ad, then nag-new ng audience targeting, ako yung mga comments. Kapag wala kang ginalaw, Sir Dante, doon sa ads mo, maki-carry over yung existing na reactions or yung mga anong tawag dito, yung social proof. Pero pag may ginalaw ka doon sa ads mo, mawawala yan. Coach, out of topic, possible ba na ma-hide ang audience kay client na ni-run na ads for them? Yes, kapag meron kang email list, pwede mong exclude sila. Okay?
Yon, maraming salamat guys. Thank you for attending the live webinar, live training session ng pang day 4 natin. I hope to see you guys tomorrow, pang last day natin. And yung pinaka-importanting lesson yon na kailangan niyo matutunan para hindi kayo nasusunugan ng budget sa ads. Alright, Ma'am Joanne, message niyo po ako. Meron ako meeting lang kasi probably mga around 7:45 tayo mag-call or 8 p.m. So, yun. Maraming salamat guys. I'll see you tomorrow at exactly 7:30 p.m. Thank you.